Okay, magandang umaga or mayad nga umaga po sa inyong lahat. Sa umagang ito ay mas mabuti magpasalamat tayo sa ating Ginoo sa kanyang kabutihan at katapatan sa ating buhay. So before tayo mag-start sa ating lesson today, ay mga muyo kita na, let's pray. Ginoo, nagpasalamat kami sa kanyang aga. Lord, buligan niyo po kami maintindihan namin ng inyong pulong at ikaw ang siya magtudlo sa amin. May encourage niyo po kami through your word at gamitin niyo po ako bilang instrumento lamang to share your word. Bless niyo po kami, itong aming pangamuyo. In Jesus' name we pray, Amen. So natapos po natin na pag-aralan yung John 3:16 sa Romans chapter 3 verse 10 and 3:23. So ngayon naman ay pag-aralan naman natin yung Romans 6:23. Ang haba sa Bible, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So sabi sa Bible, ang lahat daw ng kabayaran ng ating mga kasalanan ay kamatayan. Meaning, amo na ang separation between you and our God, na ang kamatayan, yan ang gahom ng yawa, na kapag ang tao napatay na walang relasyon sa Ginoo, yan ang pinaka victory niya, na makakasama niya doon sa impyerno. Pero alam niyo ba na ang kamatayan ay nagbibigay din yan sa atin ng reminders at comfort, na nire-remind tayo na ang kabuhi natin dito sa kalibutan ay panandalian lamang, at mas mabuting gamitin natin sa mga bagay na may kapuslanan. At sabi nga diyan, may mga pulos, at higit sa lahat, kapag mayroong namamatay, ay nakakabulig tayo to encourage other people na hindi pa huli ang lahat, na kailangan nilang magkaroon ng relasyon sa Ginoo, magbago yung kanilang buhay, maglingkod sila sa Ginoo. At higit sa lahat ay, sabi nga dyan, yung kanilang pananampalataya ay mas lalo pa silang mag-grow sa Ginoo. Sabi doon, for the wages of sin is death. Ang lahat ng kabayaran ng ating mga kasalanan ay kamatayan, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So meaning, may bayad ang mga sala na nahimo natin, at yun yung punishment sa tinatawag po nating impyerno. At kung sa Bible, makikita natin, tinutukoy na ang hell is temporary place po yan. Pero ang pinaka-final na destination is yung tinatawag po nating lake of fire. Kaya nga, mga kapatid, habang buhay ka pa, habang buhay pa tayo, huwag na natin sayangin yung pagkakataon na magdesisyon tayo na kilalanin at tanggapin yung ating Ginoo bilang Diyos at ating manluluwas. At mas maintindihan pa natin kung ano nga ba yung purpose ng buhay natin, kung ano yung nais ng Biblia na dapat nating isabuhay bilang isang tao at bilang isang na kumikilala sa Diyos, may relasyon sa Diyos, may pananampalataya sa Diyos. So naway nagbigay ito ng reminder sa atin at nabuksan ang ating isipan na sa buhay na ito ay meron palang kabayaran ng ating mga sala, may consequence yung ating mga ginahimo. At isa sa pinakabudlay ay nag-claim tayo, ginahambal natin na palangit tayo, pero ang katotohanan hindi pala. At sa susunod nating pag-aaralan natin nung ikay nakakilala na sa Panginoon at naintindihan mo na yung kanyang pulong o kanyang salita, na nampalataya ka na sa kanya. Pag-aaralan natin sa susunod, ano nga ba ang ibig sabihin ng pagiging Kristiyano. Kaya stay tuned in at patuloy kayo na maging excited sa pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi lamang kayo gapalo sa bidyong ito, kundi gapalo kayo sa salita ng Diyos na ating pinag-aaralan, na magbibigay ng kalakasan at katatagan sa atin. Ingat po kayo palagi. God bless. Be a blessing today, and also be encourager sa bawat isa. So God bless us all. To God with the glory. Bye-bye.